41 na si Susan, pero nanatiling single at walang karanasan sa lalaki. Sa edad niyang iyon, sanay na siyang makarinig ng samot-saring biro mula sa mga kamag-anak at kakilala. Kesyo mapili raw siya, kesyo daw masyadong mataas ang standard. May ilan pang palihim na nagtatanong kung may problema ba sa kanya. Pero sa totoo lang, simple lang ang dahilan ni Susan. Hindi pa niya nahanap ang lalaking magpapabilis ng tibok ng puso niya. Nakatira siyang mag-isa sa lumang bahay na naiwan ng kanilang mga magulang. Araw-araw, pare-pareho ang takbo ng oras niya. Gigising ng maaga, magdidilig ng halaman, maglilinis ng bahay, at aasikasuhin ang kanyang mga negosyo. Minsan naiisip niyang ang bilis tumakbo ng panahon. Pero parang nakahinto lang. May mga nanligaw naman noon. May seaman, may negosyante ring tulad niya, may tricycle driver pa nga na halos araw-araw nagdadala ng prutas para sa kanila. Pero lahat sila, hindi niya maramdaman ang hinahanap niya. Kaya heto siya tuloy ngayon. 41 na, pero inosente pa rin sa larangan ng pag-ibig. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid niyang si Lydia. "Bumisita ka naman dito, Susan. Ang tahimik na ng bahay. Nasa Maynilang bunso ko't nag-aaral eh. Ako na lang tuloy mag-isa dito." Malungkot na sabi nito sa telepono. Hindi nagdalawang isip si Susan. Malapit lang naman ang bahay ng kapatid niya. 1 oras na biyahe. Kinabukasan din, nag-impake siya ng ilang damit at sumakay ng bus. Pagdating niya ng bahay ni Lydia, sinalubong siya agad nito ng yakap. "Namiss kita." Masayang sabi ng kapatid niya. Mas malaki ang bahay ni Lydia kaysa sa kanya. Maaliwalas, may malawak na bakuran at may garahe pa sa gilid. Nasa abroad ang asawa nito. Dati magulo ang bahay nito dahil sa bunso nitong anak. Pero ngayon, kapansin-pansin ang katahimikan ng lugar. Habang nagkukwentuhan sila sa sala, maya-maya may narinig na tunog ng sasakyan na papasok ng garahe. Dumating na si Andeng," sabi ni Lydia. Napalingon naman si Susan. Ilang segundo pa, pumasok sa pintuan ng isang lalaking may bitbit na kahon. Pawisan, nakasuot ng maong at manipis na sando, na halatang luma na pero malinis. "Ma'am Lydia, nailagay ko na po yung pinabili ninyo." Naputo lang sasabihin ng lalaki nang mapansin si Susan. May bisita ho pala kayo." Ngumiti naman si Lydia. "Si Susan nga pala, Andeng, kapatid ko." Bahagyang tumango ang lalaki. "Magandang hapon po, ma'am." "Magandang hapon din," sagot ni Susan na medyo nailang. Doon niya napansin ang kabuuan ng itsura nito. Hindi naman to kagwapuhan sa karaniwang pamantayan. Moreno, medyo matangos ang ilong at may kaunting balbas. Kapansin-pansin din ang tindig nito. Matipuno ang katawan, malapad ang balikat, at bakat ang mga ugat sa braso habang hawak nito ang kahon. "Siya si Andeng," dagdag ni Lydia. "Kasama ko dito, minsan driver, minsan tagaluto ko, lahat na. Parang pamilya ko na rin yan dito." Ngumiti si Andeng na medyo nahiya pa. 31 na yan pero single pa rin. Pabirong sabi ni Lydia. "Sabi ko nga tatandang binata na lamang to, katulad mo, Susan." "Ate naman." "Ma'am naman sabay na sabi ng dalawa at napakamot na lang sa ulo si Andeng. Napangiti si Susan, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya habang nakatingin dito. Sa mga sumunod na araw, doon na muna tumuloy si Susan sa bahay ng kapatid niya. Unti-unti niyang nakilala si Andeng. Maaga tong gumigising at kung ano-ano ang ginagawa. Minsan naglilinis ng sasakyan, minsan namamalengke, nagkukumpuni ng kung ano-anong sira sa bahay.
Halatang masipag to at mapagkakatiwalaan. Hindi rin sanay ng walang ginagawa. Minsan nga, habang nagdidilig si Susan ng halaman sa bakuran, napansin niyang may nagbubuhat ng sako ng lupa sa likod. Nakita niya si Andeng. Wala tong suot na pangitaas. Pawisan at kumikintab ang balat sa ilalim ng araw. Napatigil si Susan. Hindi niya alam kung bakit hindi niya agad na ibaling ang tingin. May kakaibang kaba sa dibdib niya. Parang may kung anong gumagalaw na pakiramdam na ngayon lang niya naranasan. Agad siyang napaiwas nang mapansin niyang lumingon si Andeng. "Ma'am Susan, pasensya na po, makalat talaga dito." Okay lang." Mabilis niyang sagot. Pagpasok niya sa loob ng bahay, napahawak si Susan sa dibdib niya. Bakit parang ang bilis ng tibok ng puso niya? Hindi naman siya ganito dati. Kinagabihan nga, habang naghahaponan silang tatlo, hindi napigilan ni Lydia ang pangaasar. "O Susan, kumusta naman si Andeng? Masipag siya, no?" "Oo ate, masipag nga." Simpleng sagot ni Susan. "Wala ka bang irereto sa kanya? Kawawa naman, single pa rin." Napalingon si Susan. "Naku, ikaw na ang bahala sa mga ganyan ate." Tumawa si Lydia. "Ay naku, kung wala nga lang akong asawa eh." Natawa naman silang lahat, pero si Susan ay natahimik. Habang tumatagal ang pananatili niya roon, mas napapansin niya si Andeng. Yung paraan ng pagngiti nito at yung pagiging magalang. At minsan nga, napapansin niya o madalas niyang napapansin ang pagtanggal nito ng pangitaas kapag nagtatrabaho sa bakuran. Hindi niya kasi maintindihan ang sarili. 41 na siya, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klase ng pagkailang at kuryosidad sa isang lalaki. Minsan, nahuhuli pa niya ang sariling nag-iisip ng kung ano-ano. Mga tanong na dati hindi pumapasok sa isip niya. Ano kayang pakiramdam na may lalaking malapit? Ano kayang pakiramdam ng may kayakap? Agad niya yung pinapawi sa isip. Ano ba namang iniisip mo, Susan? Bulong niya sa sarili. Pero sa tuwing makikita niya si Andeng, yun talaga ang pumapasok sa isip niya. Na para bang kay sarap damhin kung yakap-yakap siya nito. Isang hapon, nag-brown out sa lugar. Mainit sa loob ng bahay kaya lumabas muna si Susan papunta sa likod bahay. Doon niya nakita si Andeng na nakaupo sa may gripo. Nagbubuhos ng tubig sa ulo para magpalamig. Napatigil siya sa paglalakad. Hindi siya napansin ito kaagad. Tahimik niyang pinagmasdan si Andeng. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya. Hanggang sa mapalingon si Andeng sa kanya. Nagulat pa to. "Ay, Ma'am Susan. Naku pasensya na po." "Naku, hindi Andeng, okay lang." Sagot niya na halatang naiilang. Tumayo si Andeng at kinuha ang tuwalya. Pinunasan ng sarili. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan sila ng matagal. Pareho naman silang walang sinasabi. Pero parang pareho ring may nararamdaman na hindi pa nila alam. Hanggang sa may tumawag mula sa loob. "Andeng, pa-check nga nung ilaw sa kusina." Sigaw ni Lydia. "Papunta na ho," sagot naman ni Andeng. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang tumingin kay Susan na may bahagyang ngiti. At sa simpleng ngiting iyon, may kung anong nagising sa puso ng matandang dalaga. Isang damdaming matagal nang natutulog. At doon nagsimulang magbago ang tahimik na mundo ni Susan. Dahil sa isang binatang driver na hindi niya inaasahang magiging mahalaga sa buhay niya. Simula nang dumating si Susan sa bahay ng kapatid niyang si Lydia, unti-unting nagbago ang araw-araw niyang routine. Dati napakatahimik lang ng bawat araw niya. Ngayon, nagkaroon din siya ng dahilan para tumingin sa bintana tuwing umaga. Madalas niya kasing makita roon si Andeng. Naglilinis, nagwawalis ng bakuran, o kaya'y nagbubuhat ng kung ano-ano. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging natural sa kanya na kausapin to. Isang umaga,
Habang nagkakape siya sa likod bahay, napadaan si Andeng dala-dala ang hose. "Good morning po, Ma'am Susan." "Naku, Susan na lang, Andeng. Sanayin mong sarili mo." Napangiting wika ni Susan. Napakamot naman to sa ulo. "Opo, Ma'am, Oo naman, Susan." "Magkakape ka?" Alok ni Susan. "Pwede ba?" "Oo naman." Umupo ito sa tapat niya. Medyo alanganin pa. Ilang segundo rin silang tahimik. Hanggang sa si Susan na ang nagsalita. "Ilang taon ka na nga ulit, Andeng?" 31 na ho." "Single ka pa rin?" Napangiti si Andeng. "Oho." "Bakit naman?" Napabuntong hininga to. "Ewan ko Wala walang mahanap." Napangiti naman si Susan sa sagot nito. "Naku, ang dami namang babae dyan." "Oo nga po, pero iba naman kasi kapag gusto mo yung taong makakasama mo habang buhay." Hindi naman niya inaasahan ang sagot ng lalaki. Parang may kung anong kumurot sa dibdib niya. Natahimik siya saglit, tapos napasabi ng, "Ako nga rin, 41 na pero wala pa rin." Napatingin si Andeng. "Bakit ho?" "Wala Wala ring dumating." Ngumiti ito ng bahagya. "Kung gusto nyo, tayong dalawa na lang." Napatigil si Susan. Akala niya nagbibiro lang to, pero nang makita niya ang seryosong titig ni Andeng sa kanya, hindi siya nakasagot. "Binibiro lang kita." Biglang sabi ni Andeng nang makitang parang naging awkward ang pagitan nilang dalawa. "Hindi naman masamang biro yan." Mahinang sambit naman ni Susan na pareho nilang kinatahimik. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Mas dumalas pa nga ang usapan. Minsan nga sabay silang nagluluto lalo na kapag wala si Lydia. "Marunong ka pala," biro ni Andeng habang pinapanood siya. "At ano na mga akala mo sa akin?" Taas kilay na sagot ni Susan. "Akala ko kasi ang prinsesa hindi marunong sa mga gawaing bahay." Natawa naman si Susan. "Loko-loko." "Totoo naman, parang hindi ka kasi sanay sa hirap." "Ay nako, hindi porket single ako hindi ako marunong magluto, no?" Sagot naman ni Susan. Natawa na lang si Andeng at tinulungan siya nito sa pagluluto. Kinakabihan o kinagabihan, maagang natulog si Lydia dahil may lakad na naman to kinabukasan. Naiwan sa sala ang dalawa at nanunood ng TV. Pero pareho silang hindi nakatutok sa palabas. "Ikaw, Susan," panimula ni Andeng. "Masaya ka ba kahit mag-isa ka lang?" Napaisip si Susan. Sanay na ako pero hindi masaya." Tumango to. "Ganun din ako." Nagkatinginan silang dalawa. Hanggang sa inabot ni Andeng ang kamay ni Susan. Hindi na nagulat si Susan. "Susan, pwede ba akong manligaw?" Diretsahan at walang paligoy-ligoy na sabi ni Andeng. Nanlaki ang mga mata ni Susan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ngayon lang may lalaking nagsabi sa kanya ng ganoon kaseryoso. "Teka, sigurado ka ba? Kakikilala lang nating dalawa." Tanong ni Susan. "Oo naman, patatagalin pa ba? Parehas naman tayong nagkakaedad na." Huminga ng malalim si Susan. Sa edad niyang yun, tama pa bang kiligin siya ng ganun? Hindi ko alam kung... Hindi na naituloy ni Susan ang sasabihin dahil dahan-dahang lumapit si Andeng. Hanggang sa magkalapit na ang mukha nilang dalawa. Ramdam na ramdam ni Susan ang kaba pero hindi siya umatras. At sa unang pagkakataon, pinayagan niyang may lalaking yumakap sa kanya ng buong buo. Mahigpit pero maingat si Andeng. Para bang ingat na masaktan siya. Sa yakap na yon, parang may kung anong pader sa puso ni Susan ang tuluyang gumuho. Yung mga takot, yung mga alinlangan, at yung mga tanong na paano kung
Nabawi ang lahat ng yon sa isang gabi. Hindi na mahalaga kung paano sila nagsimula. Ang mahalaga, pinili niya to. Pinili niyang maramdaman kung ano ang matagal niyang pinagkait sa sarili niya. Maya-maya ang halik na iyon ay lumalim. Hanggang sa bumaba pa ang labi ni Andeng sa leeg niya. Ibang init ang naramdaman ni Susan ng mga sandaling yun. At alam niya sa sarili niya ng time na yon, oras na para isuko ang sarili niya sa isang lalaki. Kahit na sandaling panahon pa lang sila nagkakakilala ni Andeng. At sa kalagitnaan ng kanilang pagniniig, napahinto bigla si Andeng. Teka Susan, huwag mong sabihing wala ka pang karanasan. Tumango lang si Susan. Wala pa, kaya ngang swerte mo no? Ang swerte ko talaga. Nakangiting sambit ni Andeng na hindi makapaniwala. Hanggang sa nangyari na nga ang nangyari, tuluyan nang binigay ni Susan ang kanyang unang karanasan kay Andeng. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tiwala. Sinulit nila ang gabing yun dahil pagkatapos sa may sala, diretso naman sila sa kwarto ni Susan at doon muling nagtampisaw. Halos mabaliw sa tinatamasa si Susan, pati na rin si Andeng. Pagsapit ng umaga, walang pagsisisi sa puso niya. Sa halip, may kakaibang saya. Para bang may kulang sa buhay niya na ngayon lang napunan. Daan-daan siyang bumangon, pero nahawakan siya ni Andeng sa kamay. Susan, bulong nito. Antok pa ako eh. Tabi muna tayo. Ngumiti naman si Susan. Okay, sige. At sa simpleng sandaling yon, alam niyang hindi na siya yung dating matandang dalaga na takot magmahal. Dahil ngayon, may lalaking nagparamdam sa kanya na babae siya. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malapit sina Susan at Andeng. Kung dati kinakabahan pa sila tuwing nagkakasolo, ngayon ay parang hinahanap-hanap na nila ang pagkakataon na makapiling ang isa't isa kahit sandali lang. Sa likod bahay, sa kusina o sa garahe, kahit saan, basta walang ibang tao. Hindi man nila hayagan pang pinapakita, ramdam nila ang lambing sa isa't isa. Minsan kapag nagluluto si Susan, biglang lalapit si Andeng sa likod niya. Mukhang masarap yan ha, sasabihin ni Andeng, pero parang mas masarap ka. Loko-loko ka talaga, sagot naman ni Susan na tila isang teenager na kilig sa mga hirit ng binata. May mga gabi ring sila lang sa kusina. Doon sila mas nagkakatinginan ng matagal. Minsan nahawakan siya sa bewang ni Andeng. Minsan naman, siya ang kusang sasandal sa dibdib nito. Paulit-ulit na nangyayari ang mga yakapan at halik tuwing solo silang dalawa. Sa edad niyang 41, ngayon lang nakaramdam si Susan ng ganitong klaseng lambing. At si Andeng naman, halatang mas lalong nahuhulog habang tumatagal. Pero habang tumitindi ang pagiging malapit nila, may isang taong unti-unti nang nakakaramdam, si Lydia. Nung una, simpleng obserbasyon lang. Napapansin niyang mas madalas magkatabi ang dalawa, mas madalas magtawanan, at minsan parang nagkakahiyaan kapag bigla siyang dumarating. Isang tanghali, sabay silang kumakain sa mesa. Tahimik lang si Susan habang kumakain to, pero si Andeng panayang silip sa kanya. Hindi yun nakaligtas sa mata ni Lydia. Oy, biglang sabi nito. Sabay naman na napatingin ang dalawa. Bakit parang ang sweet nyo ngayon? Ha? Hindi ah. Mabilis na sagot ni Susan. Ngumisi naman si Lydia. Sigurado, baka naman may hindi kayo sinasabi sa akin na dalawa ha? Muntik nang mabulunan si Andeng sa kinakain niya. Wala po ma'am. Sagot ni Andeng. Wala ba talaga? Pangaasar pa nito. Wala nga ate. Sabay sagot ng dalawa. Dahilan para lalo itong matawa. Ewan ko sa inyo. Basta pag meron kayo, wag ako ang huling makakaalam ha? Nagkatinginan sina Susan at Andeng. May halong kaba pero may ngiti rin. Isang hapon sa sala, nanunood sila ng TV kasama si Lydia. Nasa gitna nun si Susan. Habang abala si Lydia sa cellphone,
Dahan-dahan namang nilalapit ni Andeng ang kamay niya sa gilid ng sofa. Hanggang sa magdikit ang daliri nilang dalawa ni Susan. Hindi niya inalis yon. Sa halip, hinigpitan pa nga niyang pagkakahawak kay Andeng. Ilang segundo lamang yon, pero sapat para mapangiti silang dalawa ng patago. Habang tumatagal, lalong nagiging mapagbiro naman si Lydia. Isang umaga, nadatnan niya ang dalawa sa kusina at magkatabing nagkakape. Ay wow, ang aga niyong mag-date ah? Biro nito. Nagkape lang naman ate, sagot naman ni Susan. Sure kayo? Baka naman ako na lang ang third wheel dito. Grabe ka naman ate. Natatawang sagot niya, pero halatang namumula. Ngumiti lang si Lydia, parang may kutob pero hindi pa rin sigurado. Hanggang sa dumating ang gabing hindi na nila naitago. Tahimik na ang buong kapaligiran. Maagang natulog si Lydia dahil napagod. Bandang hating gabi, lumabas si Susan ng kwarto para uminom ng tubig. Pagpasok niya ng kusina, nadatnan niyang si Andeng nakasandal sa lababo. Oh, hindi ka pa tulog? Tanong niya. Ikaw din naman eh. Sagot ni Andeng. Lumapit to sa kanya. Ilang segundo silang nagkatinginan. Yung tipong wala nang kailangang salita. Hanggang sa maraan siyang hinila ni Andeng palapit. Susan, namiss kita. Bulong nito. Sumandal siya sa dibdib nito. Parang natural na lang. Hanggang sa dahan-dahan silang naglapit ng muka. At nagtagpo ang kanilang mga labi. Ilang minuto ring magkahinang ang labi nilang dalawa. Tahimik na halikan pero punong-puno ng damdamin. Hindi nila namalayan na may nakatayo na pala sa may pintuan. Nox? Bigla silang napalayo sa isa't isa. Nalaki ang mata ni Susan nang makita si Lydia. Ate, nakatayo roon si Lydia. Naka-cross arms pa, pero hindi naman to galit. Nakangiti pa nga. Kaya pala ha, sabi nito. Namula si Susan dahil sa iya. Sorry ate, magpapaliwanag ako. Relax, putol ni Lydia. Napatingin silang dalawa dito. Lumapit to sa mesa. Umupo at tumingin sa kanila. So gaano na kayo katagal? Nagkatinginan sina Susan at Andeng. Ilang linggo na po, ma'am. Sagot ni Andeng ng diretso. Tumango si Lydia. Tinanong ko na kayo dati, di ba? Kung may hindi kayo sinasabi sa akin. Tahimik ang dalawa. Bakit hindi niyo sinabi sa akin kaagad? Nahihiya kami sa'yo ate eh. Sagot ni Susan. Baka kasi magalit ka. O kaya baka paalisin mo si Andeng. Napabuntong hininga si Lydia. Pero ngumiti rin agad. At bakit naman ako magagalit? Nagulat ang dalawa. Okay lang sa'yo ate? Tumango naman to. Matagal ko naman nang napapansin. Tsaka wala naman ako nakikitang masama. Napahinga ng maluwag si Susan na para bang nabunutan ng tinik. Ikaw Andeng, totoo bang mahal mo ang kapatid ko? Tanong ni Lydia. Opo Ma'am Lydia, sobra nga ho eh. Walang pag-aalin lang ang sagot nito. At hindi ka naglalaro. Hindi ho, paninindigan ko siya. Ilang segundo tong tumingin tapos ngumiti. Eddie goods. Ha? Sabay na sabi ng dalawa. Basta wag niyo lang sasaktan ang isa't isa, yun lang naman. Hindi makapaniwala si Susan. Ate, salamat ah. Hoy, biro ni Lydia. Masaya nga ako eh. At least hindi ka natatandang dalaga. Grabe ka. Natawa si Susan pero may luha sa mata. Lumapit si Lydia at niyakap siya. Basta masaya ka, suportado kita. Napangiti si Andeng habang pinapanood ang magkapatid. At nang gabing yun, tuluyan nang nabura ang takot nila. Wala na silang kailangan itago. Wala nang pasimpleng hawakan sa ilalim ng mesa. Wala nang patagong halik sa kusina. Dahil ngayon, tanggap na sila. At mas malaya na nilang maipapakita ang pag-ibig na unti-unting nabuo sa loob ng bahay na iyon. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis ni Susan. Kailangan na niyang bumalik sa sarili niyang bahay. Matagal na rin niyang napabayaan ang kanyang negosyo.
ang paupahan at ang tindahan. Nung una kasi, balak lang talaga niyang dumalaw kay Lydia ng ilang linggo. Pero dahil nga sa nangyari, umabot siya ng mahigit 1 buwan. At ngayon, kailangan na niyang bumalik sa realidad. Nang umagang yun, tahimik ang buong bahay. Nakahanda ng gamit niya sa sala. Si Lydia nakaupo lang sa sofa, halatang nalulungkot dahil mag-isa na naman siya. "Sigurado ka na ba?" tanong nito. "Oo ate, kailangan na rin. Ang dami nang tumatawag sa akin. Baka tuluyan din naman akong malugi." Tumango si Lydia kahit ayaw. "Ay, mamimiss kita dito." Ngumiti si Susan. "Babalik din naman ako paminsan-minsan. Ang lapit-lapit lang naman eh." Pero ang totoo, may isang tao rin siyang mas nahihirapang iwan. Nakatayo sa may pintuan si Andeng, tahimik lang at walang imik mula pa kanina. Hindi tulad ng dati na palabiro. Ngayon ay halatang mabigat ang loob. Lumapit si Susan sa kanya. "Mag-iingat ka dito." Tumango naman to. "Ikaw din." Ilang segundo silang nagkatitigan at parang ayaw pang maghiwalay. Hanggang sa mahina nitong sinabi, "Dadayo ako dun sa day off ko." Napangiti si Susan sa sinabi nito. "Talaga?" "Oo naman, malapit lang naman eh." Hindi niya napigilang mapahawak sa kamay nito. Di hihintayin kita." Umalis si Susan ng bahay na may halong saya at lungkot sa dibdib. Saya dahil alam niyang may naghihintay na sa puso niya. Lungkot dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klase ng pangungulila. Pagbalik niya sa bahay niya, agad siyang naging abala. Inaayos ang papeles, kinakausap ang mga umupa. Sinisilip ang tindahan. Pero sa kabila ng dami ng ginagawa niya, may kulang. Tahimik ang bahay. Walang boses ni Andeng na tatawag ng "Susan." Walang presensya ng lalaking nagpapabilis ng tibok ng puso niya gabi-gabi. Napapangiti na lang siya habang hawak ang cellphone, inihintay ang chat o tawag nito. Lumipas ang ilang linggo, totoo naman ang pangako ni Andeng. Dumalaw to sa day off niya. Minsan naghahatid to ng prutas. Kahit simple lang, sapat na yun para kay Susan. Pero pag umalis na ito pa uwi, doon niya ulit nararamdaman ang lungkot. Hanggang isang hapon, may narinig siyang tumawag sa labas ng gate. "Susan!" Pamilyar ang boses. Mabilis siyang lumabas at nagulat siya sa nadatnan. Nakatayo si Andeng sa harap ng bahay niya. May dalang 2 bag. Nanlaki ang mata niya. "Andeng, bakit may dala kang gamit?" Ngumiti ito na medyo kinakabahan pa. Pinapunta ako ni Ate Lydia dito eh." "Ha?" "Sabi niya, ikaw na lang daw yung ipag-drive ko, wag na siya." Hindi agad nakaimik si Susan. Pwede ba akong mag-apply na driver mo?" Dagdag nito na nakangiti. Ilang segundo siyang nakatingin dito. Hindi makapaniwala. "Totoo ba yan?" "Oo, siya pa nga nag-impake ng gamit ko kaninang umaga." Napangiti si Susan. Unti-unting napalitan ng saya ang kanyang gulat. Loka-loka talaga si ate. Lumapit siya at naiiyak. Pero kahit hindi driver ang applyan mo, pwedeng-pwede. Mas lumalim ang titig ni Andeng. Parang doon naipon lahat ng nararamdaman nito sa mga panahong magkalayo sila. Hanggang sa may kinuha si Andeng sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Kinabahan si Susan. "Ano yan?" Hindi naman sumagot si Andeng. Sa halip, dahan-dahan siyang nilapitan nito. Hanggang sa tumapat sa harap niya. Susan," mahina nitong sabi. Kinakabahan siya sa tono ng boss nito. Binuksan ni Andeng ang maliit na kahon. Isang simpleng singsing na kulay silver ang nasa loob. Hindi mamahalin pero makintab at maayos. "Hindi mahal tong singsing eh." Sabi nito na halatang kinakabahan. Silver nga lang to." Huminga to ng malalim bago nagpatuloy. "Pero maganda naman, di ba?" Napangiti si Susan pero may luha sa mga mata niya. "At sana tanggapin mo." Nanlambot ang tuhod niya sa narinig. "Susan, pwede ba na maging asawa kita?"
Diretso at wala nang paligoy-ligoy na sabi nito. Ramdam na ramdam ni Susan ang sincerity ni Andeng. At sa edad niyang 41, ngayon lang may lalaking lumuhod sa harapan niya para hingin ang kamay niya. Hindi niya tuloy napigilang mapaiyak. Sigurado ka ba? Tanong niya na nanginginig ang boses. Oo naman, kahit ano pa ako dito, driver man o hindi, paninindigan kita. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumango siya habang umiiyak. Oo naman, Andeng. Yes na yes. Ngumiti ito ng maluwag at parang nabunutan ng tinik. Dahan-dahan itong sinuot ang singsing sa daliri niya. Simple lang to, pero para kay Susan, iyon na ang pinakamagandang alahas na natanggap niya sa buong buhay niya. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa terrace ng bahay, pinagmamasdan ni Susan ang singsing sa daliri niya. Hindi man ito ginto, pero para sa kanya, mas mahalaga yon kaysa sa kahit na anong mamahaling alahas. Alam mo, sabi niya, akala ko dati, tatanda na lang talaga akong mag-isa. Hinigpitan ni Andeng ang pagkakahawak niya sa kamay ni Susan. Hindi na mangyayari yun. Ngumiti si Susan. Salamat dahil dumating ka, Andeng. Salamat din dahil dumating ka sa bahay ni Ma'am Lydia. Sumandal siya sa balikat nito. Sa edad na 41, ngayon niya naramdaman na kumpleto na siya. Hindi dahil mayaman siya, kung hindi dahil may lalaking piniling mahalin siya sa kabila ng kanilang edad at handang panindigan siya. At sa bahay na iyon, dati tahimik, ngayon ay napuno ng bagong simula. Hanggang dito na lamang po ang kanilang kwento ng buhay. Maraming salamat po sa mga patuloy pa ring nakikinig sa aming channel. Thank you so much and God bless po sa ating lahat.